Salin wala alihi washabi ajma'in. Amabad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, inshallah, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tinatawag na pananatili sa masjid o i'tikaf. Sa buwan ng Ramadan, lalo na sa last 10 days, dito inaabangan talaga natin mga kapatid ang Laylatul Qadar. Kaya ang mahal nating propeta Muhammad SAW ay isa sa mga huwaran natin para makapasok sa paraiso. Alam nyo, ang propeta, lalo na sa mga ganitong mga panahon, patapos ng Ramadan, ay meron siyang gawain kung saan magandang gawin bilang Muslim. Hindi naman po ito obligado, pero dagdag kaalaman lang mga kapatid. Kasi tayo, nagsasumasaliksik tayo ng kaalaman. Gusto nating matuto ng Islam. At ang Islam ay puno ng mga kaganapan kung saan meron tayong matutunang aral. Meron kang magkaroon po tayo ng takot at paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po mga kapatid, ang meron batas sa Islam kung saan napaganda, tinatawag nating i'tikaf. Ang i'tikaf, ayun po ang pananatili ng isang tao sa masjid. Bilang pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa katuruan ng Islam. Kaya isa sa mga pinamagandang pagsasagawa ng i'tikaf o pananatili sa masjid ay sa huling 10 araw ng Ramadan. Dito po tayo nanatili sa mga masjid. Kasi nga propeta ganun. Wala lang problema kung mag-i'tikaf ka o hindi Ramadan, pero pinakamaganda doon talaga sa buwan ng Ramadan, lalo na ngayon malapit na aalis sa atin ang buwan ng Ramadan para maramdaman mo ang pag-iisa kasama mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ayun po ang ang masjid, itinayo yan para alalahanin si Allah subhanahu wa ta'ala, para magkaroon ng takot ang ating mga puso, para maramdaman mo na ikaw ay isang alipin na dapat magpakumbaba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isang alipin kung saan dapat ilugod mo si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga pinanggagawa dito. Panloob man o panlabas, sa mga pananalita man at sa pagsasabuhay. Kaya ganun po mga kapatid, ang inuugnay mo talaga ang sarili mo kay Allah subhanahu wa ta'ala para hindi ka makalimot, para hindi ka matangay, at hindi ka malinlang ng mga jablo. Kaya ganun mga kapatid, dapat ang kamay mo lagi yan, itinataas mo talaga para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Putulin muna ang iyong pagiging abala sa paghahanap buhay. At maglaan ka ng oras sa nagbigay ng buhay. Alam naman natin ang nagbigay ng buhay ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang paglalaan mo ng oras. Kaya kung manatili ka sa masjid kahit anong oras dyan, basta i'tikaf, insyaallah, naglaan ka talaga ng oras sa nagbigay ng buhay. Kasi gano'n naman talaga tayo mga kapatid. Ay marami talagang matutunan sa i'tikaf. Kung pananatili ka doon, pampalapit mo yan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo kang lumalapit, lalo kang lumalakas, lalo kang madagdagan ang iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dito pa lang sa mundo, nararamdaman natin yan. Paano na sa kabilang buhay? Allahu Akbar. At alam naman natin mga kapatid, na meron talagang bunga ang pananampalataya dito pa lang sa mundo. Kaya kung nararamdaman mo yan, magandang balita. Na meron palang bunga ang iyong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa lang to sa mga makakatulong sa iyo. Ang pagpunta mo sa masjid. At magano ka doon, magsamba ka doon, manatili ka doon. Kahit ano na, basta para lang naman kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Kung anong bakanting oras mo, example oras, bakanting oras mo, 30 minutes, 20 minutes, wala problema, basta ilaan mo lang kay Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pag-uupo doon, kahit magdikir ka doon, kahit ano mo lang, basta ilaan mo lang talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong mga oras. Allahu Akbar. Kaya mga kapasistem, ito isa sa mga ano natin. Tapos, para maramdaman mo rin ang pagiging kontento sa buhay mo. Kasi nga, bili tayo ng ganito, gusto natin ng ganito, hangad natin na mas mataas, hangad natin mas malaki. Hindi mo naiisip na ang mga binigay pala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ay sapat na talaga. Kaya para maramdaman mo yan, ang pagiging kontento sa buhay mo, para hindi ka magiging swapang. Hindi ka sobrang ang ano mo na talaga, gahanap ka pa ng lubos-lubusan, hindi naman ganun eh. Ang sobrang labis, nakakasira po yan ng pananampalataya. Dapat doon ka lang sa paghawakan mo lang gitna. Kaya isa sa mga makakatulong to ay pananatili sa masjid. Allahu Akbar. Kaya kita mo sa Islam, ang masjid natin, ano talaga wala kang makikita mga ribulto. Itong pinagmamalaki natin mga kapatid. Ang masjid itinayo talaga para sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ka makapag-alala sa Diyos kung dami ribulto? Katulad sa pagpasok mo sa simbahan, dami ribulto. Paano ka makasamba dyan sa Diyos? Sa Islam, alhamdulillah. Tapos, ang pananatili sa masjid ay pagiging abala mo yan sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magbasa ka ng Quran, magdikir ka, magsabi ka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Yung mga ganun. Basta, ang feeling mo talaga ay nasa loob ka talaga ng ang pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isa lang yan sa mga bunga, magandang bunga sa pananatili sa masjid. At upang maramdaman mo rin ang init sa iyong puso, para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang pananampalataya mga kapatid. Dapat ma-sense mo talaga ang present ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos para malayo ka rin sa mga tukso at sa mga pagsubok kung nandoon ka sa loob ng masjid. Allahu Akbar. Kaya ang etikap mga kapatid, alam naman natin, hindi po ito wajib. Ito po ay sunnah. Isa lang sa mga kapamaraanan ng mahal ng propeta na inaanyayahan lahat ng may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mayroong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na maglaan ng oras doon sa loob ng masjid. Umupo doon, magdikir ka doon, magbasa ka ng Quran, kahit walang ayuno, wala lang problema, basta magbigay ka talaga ng doon, maglaan ka ng oras. Lalo na buwan ng Ramadan ngayon, Allahu Akbar, dinadamihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga pagsamba. Ang gantimpala ng pagsamba sa Ramadan, iba talaga ang bilang sa hindi Ramadan. Kaya ganun mga kapatid, nagiging obligado lang po ang i'tikaf o pananatili sa masjid kung ikaw ay nangako. Iba kasing nangako ka, magsabi ka ng Allahi, kung may mangyaring ganito, mag-i'tikaf talaga ako sa masjid, yun, obligado yun. Pero sa totoo lang, hindi talaga obligado yun. Naging obligado lang kasi nanumpa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, mainam po ito gawin lalo na sa panghuling araw ng Ramadan. Kasi nga, para maabangan mo ang Laylatul Qadar. Alam naman natin mga kapatid, ang Laylatul Qadar ay makukuha mo yan. Halos hindi ko naman sinabi, halos makukuha mo yan kung lagi ka doon sa masjid. Lalaki man o babae, pwede mag-i'tikaf, babae o lalaki. Sa time ng Propeta Salam, ang mga asawa yun nag-i'tikaf, basta wala lang fitna. Wala mga tukso, basta. Kasi nga, pag-upo mo doon para maramdaman mo talaga ang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat natin mga kapatid, inuuna talaga natin yan sa ating pagsamba. Kasi inuuna natin ang pagsamba at inuuna talaga natin ang gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kasi nga para rin pala yan sa'yo. Kaya ang i'tikaf, dapat Muslim ka talaga. Dapat naniniwala ka talaga kay Allah. Dapat ang iyong puso ay pagsunod lamang kay Allah. Huwag ka nang babalik sa dati mong relihiyon. O kaya mayroon ka pang rebulto. Minsan, nasa puso niya ng rebulto, hindi niya itinanggal. Kahit wala na nga siyang rebulto, pero sa puso yung rebulto, dahil nakakatakot yun. Kasi nga, pagtatambal po yan, kapatid, na hindi po yan inuutos sa atin. Bagkus, pinagbawalan talaga tayo dyan. Kaya, dapat ka talaga, Muslim ka talaga, kung mag-i'tikaf ka, para katanggap-tanggap ang iyong mga nagawang i'tikaf. Kasi kung hindi ka Muslim, tapos gumagawa ka ng pagsamba, walang saysay. Hindi rin yun papansinin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, saan mo inukol ang pagsamba mo? Inukol mo dun sa propeta, wala. Inukol mo dun sa magulang mo, wala. Inukol mo dun sa mga anghel, wala. Kaya, walang saysay kung hindi ka Muslim. Dapat Muslim ka muna bago ka magsamba. Para ang iyong pagsamba merong direksyon na aabot talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala at tatanggapin niya at bibigyan ka pa ng pabuya. Allahu Akbar. Kaya napaganda mga kapatid. Tapos ang iyong i'tikaf ay dapat talaga manatili ka talaga sa masjid. Hindi labas ka ng labas o ano pa dyan. Dapat magbigay ka talaga ng paglalaan sa pananatili sa masjid. Kasi nga, napakagandang na sa atin yung mga kapatid, yung napakagandang utos talaga yan. Utos na meron talagang gantimpala. Hindi naman utos na obligasyon, utos na pag-anyaya ng mahal nating propeta, Muhammad SAW, para magdagdagan ang ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa buwan ng Ramadan. Tapos ito pa mga kapatid, ang masjid dapat meron talagang mga tao para tinatayo nila ang jamaah. Masjid yun ang mga masjid na merong jamaah. Lalo na merong Friday. And para makikita mo rin ibang tao. Para ma-encourage ka ma-encourage ka, para madagdagan ulit mga takot. Kasi iba ang interaction mo sa mga tao, lalo na sa mga manampalataya. Pagkus inutos to ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsamba kasama ng mga matiisin para kay Allah subhanahu wa ta'ala gabi man o umaga. Kaya gano'n na gano'n mga kapatid ang ating pagtitiis. Kaya ang i'tikaf napakaganda talaga. Lalo na isinagawa mo to sa masjid kung saan maraming mga tao. May mga pagkwentuhan ka, ma-share mong kaalaman mo sa Islam, meron kang maturuan sa Quran. Kasi may hadith na khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ang mainam sa inyo ang sino man nag-aral ng Quran at saka itinuro niya ito. Kaya itinuro mo pa, Allahu Akbar. Kaya dapat masjid talaga na maraming tao. Minsan kung marami kang nalalaman sa Islam, pwede mo talaga i-share. At alam naman natin kapatid, kapag marami kang ni-share, marami ka talagang sadaka. At nalilinisan mo pang iyong kaalaman. At magkakaroon pa ng biyaya. Kaya, Allahu Akbar, ganun na ganun mga kapatid sa Kaya, walang problema po mga kapatid, babae man, lalaki man, mag-i'tikaf. Kasi kailangan natin yan lahat. Babae, example mo babae, mag-i'tikaf sa masjid, upo doon, magdikir siya. Basta mga kapatid, magpaalam lang talaga sa kanilang mga wali. Ang wali nila, yun po ang mga nangangalaga sa kanilang kapakanan. Kasi syempre naman lahat ng mga problema, lahat ng mga suliranin, bumabalik yan sa wali. Dapat, kaya humingi siya ng pahintulot doon. Para mabantayan naman siya paminsan-minsan. Kasi syempre, kung ano ang nasasakupan mo, dapat ka talaga, magbigay ka talaga ng ang responsibilidad sa sarili mo. Kaya dapat magpaalam. Kaya sa mga masjid, maghanap naman sila ng mga masjid na walang mga fitna. Lalo na sa panahon natin, baka gagawin lang siyang kasintahan, gagawin lang siyang kaya maudubila. Sa time ng Ramadan, gagawin nila ng mga kalaswaan, ng kahalayan na yan. Sila, magliligawan.
Kaya dapat ang wali, dapat mag-isip talaga ng maayos. Kung gusto niya mag-itikaf, samahan niya. O ipasama niyang kapatid niya na lalaki para magkaroon talaga ng ang masusing pag-aalaga sa kanyang mga nasasakupan. Kaya pag ano ang mga pag-etikap ng mga kababaihan, mga kapatid, inshallah wala talaga yung problema. Basta meron lang pahintulot at pangangalaga ng kanyang wali. Kasi nga napaka-importante talaga ang aral sa Islam, ang wali, ang mga guardians, ang tinatawag natin mga magulang. Napakalaking susi talaga yun sa pag-unlad ng ating mga anak. Kasi ang mga magulang, sila po ang naglalatag lamang ng mga daan patungo sa tagumpay para malugod lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gano'n na gano'n mga kapatid ang ano. Kaya kapag meron siyang may reglang babae, wala problema, basta mag-ingat lang talaga. Kasi iyon naman ang ano ng mga kaya pag-iitikap. Kaya meron nga isang hadith dito na inulat ni Ibn Umar radiyallahu anhu na dati na asawa ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu ay sumasaksi ng Salatul Fajr at Isya sa grupo o sa masjid. Kaya meron nagsabi sa kanya, lumalabas ka habang nalalaman mo naman na kinamumuhian iyan ni Omar at nagsiselos siya. Sinabi niya, ano naman ang pumipigil sa kanya sa napagbabawalan niya ako? Sinabi niya, pagbabawalan siya dahil sa sinabi ng mensahero ng Allah SAW, huwag ninyong pipigilan ang mga kababaihang alipin ni Allah sa mga masjid ng Allah. Iyon ang hadith, mga kapatid, isinalaysay ni Bukhari. Kaya, bakit mo pagpigilan ng babae yung magsasala doon sa masjid? Kaya dapat talaga mga kapatid, mag-isip-isip talaga, dapat ang wali, dapat sila talagang mangangalaga. Samahan niyang gustong nagsisilos siya, samahan niya doon silang dalawa. Di ba? Ang mga kababaihan, mga anak niya, o kanyang kapatid, auntie niya, basta mga mahram niya, bantayan niya. Kung nagsisilos siya, ganun lang talaga mga kapatid. Yun laman ang solusyon. Kasi nga hindi sila dapat pigilan patungo sa masjid. Pigilan, puntang mga mall yun, pigilan mo yan sila. Pero kung pupunta ng masjid, subhanallah, pipigilan mo dahil sa selos. Hindi, wala talagang sa tamang pag-iisip sa mga ganung mga tao. Wala sa tamang katinuan. Ang pagbawalan mo ang mga alipin ng Allah na babae, pupunta lamang sa masjid. Kaya, yun isa sa mga natin mga kapatid sa pag-aalaga natin sa Islam. Meron ba isang hadith dito na inulat ni Abdullah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallam, ang babae ay aura dahil kapag siya'y lumabas, gagawin siyang kaakit-akit ng dyablo at pinakamalapit na maaari ang babae sa kanyang Panginoon kapag siya'y nasa loob-looban ng kanyang pamamahay. Isinalaysay ni Ibn Khuzaimah at itinama ni Albani. Ito kagandahan sa Islam, mga kapatid. Hindi tayo nang discourage sa babae na lumabas papunta sa masjid, pero ini-encourage naman natin na doon sila sa loob-looban ng kanilang pamamahay na magsala. Kasi nga, yun po ang napakadaming reward para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na magsala sila sa loob-looban ng kanilang pamamahay. Allahu Akbar. Kaya balance talaga ang turo ng Islam. Napakaganda. Hindi tayo nagbabawal kung walang namang pagkapalit doon sa isa. At isa sa mga kapatid, alam naman natin na yun talaga ang natin. Tapos ang pinakamagandang i'tikaf sa mga masjid ay doon sa Masjidul Haram. Allahu Akbar. Kapag ang nag-uumra tayo, nakikita natin ang Masjidul Haram sa Makkah. Makikita natin doon, napakaganda ng masjid yun. Kapag nang-i'tikaf ka pa doon, nanatili ka doon, nagdikir ka, nagsala ka, o ano pang ginagawa mo doon na kabutihan, itutumbasan yan ng Allah ng 100,000 dasal, 100,000 pagsamba. Allahu Akbar. Napakatindi pala mga kapatid. Kung doon mo inubos ang oras mo sa Masjidul Haram.
Kasi 100,000, saan ka makakita ng ganong reward? Ha? Makikita mo lang reward doon sa sa Masjidul Haram. Kaya isa sa mga encouragement sa lahat mga kapatid, yun doon tayo magsala. Tapos sa Masjidun Nabawi, sa Masjidun Nabawi, 1,000 salah. Kapag doon ka na naman. Tapos ang panghuli sa Masjidul Aqsa sa Palestine. 500 ang bibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, ito tumbasan. Kaya mga masjid na itong tatlo na ito, kasi nagtayo nito mga propeta mismo. Sa tulad dun sa Masjidul Haram, sa time ni time ni propeta Ibrahim, Allahu Akbar. Sa na naman ang Masjidun Nabawi, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidul Aqsa, ganun din si Propeta Solomon. Kaya na mga propeta talaga nagtayo ng masjid na yun. Kaya mabiyaya talaga mga lugar na yun. Sagradong mga lugar sa pagsamba para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroong hadith dito na inulat ni Abu Huraira na sinabi ng Propeta Salam, walang paglalakbay maliban sa 3 masjid. Masjidul Haram, Masjidul ng Propeta, Masjidul Aqsa ay sinalaysay ni Bukhari at Muslim. Kaya tingnan nyo, 3 lang pala ang pwede nating lakbayin ng mga masjid. Hindi ka pwede pumunta ka lang, maglakbay ka talaga sa ibang masjid. Hindi ganun. 3 lang. Doon ka lang sa Masjidul Haram, sa Makkah, sa Masjidul Aqsa, at sa Masjidul Nabawi. Pumunta ka doon, yun ang pinapahintulot, mga kapatid. Allahu Akbar. Ang iba kasi pupunta sa ibang masjid, pupunta sa Malaysia, punta sa Indonesia, bisitahin lang masjid. Hindi yun pinapahintulutan sa atin. Bisitahin mo ang pamilya mo, ganun pwede pa siguro. Bakit ka pupunta para lang sa masjid? Ang sadyain mo doon sa Masjidul Haram. Yun ang Masjidul Aqsa o ang Masjidul Nabawi. Yun ang sadyain mo. Pupunta ka sa Pakistan, sa Bangladesh, subhanallah. Para lang sa masjid. Hindi yan utos sa atin, mga kapatid. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Doon ka lang sa meron ka pang reward para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ito pa, mga kapatid, ang pag-itikaf, sabi ko sa inyo, ang hatol dito, sunnah to, hindi ito siya wajib, obligasyon. Ang sunnah, yun, kapag ginawa mo, meron kang reward para kay Allah. Kung hindi mo naman ginawa, ay walang problema. Pero nagiging wajib lang to kapag ikaw ay nangako talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsabi mo na, wallahi, sumpa kay Allah, mag-itikaf ako. Yun, nagiging obligado yun. Kasi nanumpa ka kay Allah. Alam naman natin ang panunumpa kay Allah, dakilang pagsabi yan. Nagbitaw ka ng mabibigat na pananalita. Kailangan talaga yung bayaran. Kaya kung namatay ka, babayaran po yan ng yung mga kamag-anak. Katulad mong anak, kapatid, o ano pa dyan. Ganun na ganun ang pangako natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ang etikaf, mga kapatid, lalo na sa panghuling araw, nagsisimula po yan sa paglubog ng araw. Katulad sa Maghrib, kapag lumubog ng araw, inshallah, doon ka na magsimula mag-etikaf hanggang naman ulit ng paglubog. Kasi kung example, araw ang iyong etikaf, ganun yung pagbilang doon. Pasok ka sa paglubog, labas ka rin sa paglubog. Kaya kung nag-itikaf ka ng 10 araw, ganun ang gawin mo. Magsimula ka talaga sa 21 sa paglubog ng araw. Allahu Akbar. Tapos sunna sa mga nag-itikaf, magiging abala sa iba't ibang uri ng pagsamba. Hindi sa cellphone, hindi sa chika-chika o ano pa diyan. Doon ka mag-abala sa Quran, dhikr, dua, istighfar at iba pa. Pangpalapit lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos ito pa, mga kapatid, isa sa mga pinamagandang doon, magbabasa ng Quran. Allahu Akbar. Dapat meron ka na talagang aim mo sa Ramadan, makabasa ka man lang ng buong Quran. Allahu Akbar. Babasa mo ng isang araw diyan 20 juz, isang juz, 20 pages, inshallah. Malaking malaking pagkakataon na 'yun na matatapos mo talaga ang buong Quran.
Kung hindi ka marunong magbasa ng Arabic, Allahu Akbar, magbasa ka sa Tagalog, magbasa ka sa English, pero pilitin mo talaga kapatid na makakabasa ka sa Arabic kasi napakaganda kung mabasa mo ang Quran sa original niya talaga na estado. Kasi nga kapag kahit sa hadith, kapag utal-utal ka sa pagbabasa, meron kang dalawang reward. Pero kung maganda ng iyong pagbabasa, ay kasama mo na ang mga anghel sa pagbabasa. Allahu Akbar. Kaya napakaganda ng reward mga kapatid. Kasi mayroong talagang iaangat na mga grupo dahil sa Quran. At meron ding ibabagsak ng grupo. Kaya kung ikaw ay nag-aral at itinuro mo, inshallah, iangat ka talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yan sa banal na Quran. Tapos ito pa mga kapatid, sa etika mga kapatid, lumabas ka lang kung meron kang pangangailangan. Sample sa wudu, sa pangligo, o kakain ka, o iinom ka, o may bibisitahin ka. Wala problema, lumabas ka basta meron lang pangangailangan. Lalo na meron kang bisita mga kapatid, ano mo yan siya. Kung ihatid mo siya sa bahay, wala problema. Balik ka na naman ulit sa masjid. Kaya, basta wag mo lang sirain ang iyong itikaf. Kasi ang itikaf, napakaganda pong gawain po yan. Lalo na sa mga merong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, sana meron kang napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.